Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po'y nagagalak na anyayahan kayo na panoorin ang OHC video sapagkat kung meron po kayong mga katanungan na hindi nasasagot patungkol po sa banal na Torah, dito po masasagot ang inyong mga katanungan o gumugulo sa inyong isipan. Katulad ko po noong hindi pa ako nakakapanood nito ay marami pong gumugulo sa aking isipan at hindi masagot-sagot ang aking mga katanungan. Pero nung napanood ko po itong video ng OHC, ng Mensahero ng Silangan, ay nagkaroon po ng linaw ang aking mga katanungan at gumugulo sa aking isipan. Kaya po itinuring ko po na ito ay pagpapala sa buhay ko. Sana sa inyo din po. Maraming salamat po. At kung kayo po ay nasiyahan at nasagot ang inyong mga katanungan sa inyong panonood, ay pakishare lang po at follow the link lang po nasa baba po. Maraming salamat po. Be blessed. Masayang bati mga Ophirians! Alam namin excited na kayo at nag-aabang dito sa unang video tungkol sa Gihon River ng Genesis. Nagpapasalamat kami dahil nandyan pa rin kayo sa kabila ng kaliwat kanang batiko sa Ophirian Heritage. Masaya kaming ibalita sa inyo na hindi lamang si Prophet Isaiah ang nagbigay ng patnubay para matukoy natin ang rivers of Eden. Malaki rin ang naitulong ni Prophet Ezekiel upang maipaliwanag natin ng mas malinaw ang issue tungkol sa Gihon na matatagpuan sa Genesis at sinasabing nasa land of Cush at kung ano naman ang kaugnayan nito sa Gihon Spring na nasa Israel at nauugnay kay King Solomon. Kung ating papansinin sa mapa ng mundo, milya-milya po ang layo ng Israel sa land of Cush na nasa Africa. Pero yan ay naresolba natin sa tulong ng kasulatan ni Prophet Ezekiel. Bago tayo magpatuloy at sa kauna-unahang pagkakataon, kami ay nagbibigay ng paalala sa mga nagko-comment na alam itong pinapakita namin sa screen. Importante pong tandaan natin ang commandment number 3. Hindi po yan basta-basta binibigkas ng mga true worshipers maliban lamang sa prayers and adoration. Igalang po natin at huwag gagamitin ng ganun-ganun na lamang sa pakikipagtalo. Medyo may kahabaan po itong talakayan tungkol sa Gihon dahil ito ang magiging foundation natin o pattern para makilala at matagpuan ang mga susunod na sanga ng Rivers of Eden. May nais lang tayong klaruhin isang mahalagang issue na may kinalaman sa Rivers of Genesis. Ito po yung hindi natin na isama sa introduction dahil hindi naman natin akalain na ang bagay na ito ay magiging issue. Una, kaya daw nasa bottom of the ocean ang mga rivers of Eden dahil ito ay lumubog nung bumaha panahon ni Noah. Ang pangalawang issue naman ay inaral daw nila ang Hebrew at nasasabi doon ay Nahar Gihon, Nahar Pison, Nahar Hiddekel at Nahar Parat. Ang ibig daw pong sabihin ng salitang Nahar ay underwater, kaya nasa bottom of the ocean daw ang mga rivers of Eden. Sasagutin po natin yan, ngunit wag po kayong masasaktan. Ito po ay walang personalan at simpleng talakayan lamang. Ipapasagot natin kay Prophet Daniel ang tungkol sa paglubog ng Hiddekel dahil sa baha. Matatagpuan sa Daniel 10 verse 1 hanggang 9 na susulat, I, Daniel, was very sad for 3 weeks. On the 24th day of the first month of the year, I was standing beside the great river Hiddekel.
Maliwanag po na nasa pangpang ng Hidekel si Prophet Daniel noong nagkaroon siya ng vision. Hindi niya sinabing nasa bottom of the ocean siya ng panahon na yaon. At napakahabang panahon ang lumipas, tapos na ang baha. Huwag din po palalabasin na ang mga ilog ay lulubog lilitaw. Noong panahon ng Genesis nakalitaw, at noong panahon ni Noah ito ay lumubog, at nung dumating ang panahon ni Daniel ay lumitaw ulit, at ngayon lumubog ulit kaya nasa bottom of the ocean. Ganun po ba? Malabo po yun. Dumako tayo sa nahar. Ang ibig pong sabihin ng salitang nahar ay river. Ito po, flash namin sa screen ang Hebrew lexicon, pati ang Hebrew characters ng nahar. Naka-highlight po ito ng yellow. Tingnan nyo na lang pong mabuti. Walang labis, walang kulang na ang ibig sabihin ng nahar ay river. Hindi po sinabi na ito ay underwater river. Kaya ang bottom of the ocean theory ay hindi po naaayon sa Biblia. Nasa inyo na po kung pipilitin nyo pa ring paniwalain ang inyong sarili sa isang teorya na salungat sa mga nakasaad sa Biblia. Sa pagpapatuloy, simulan natin sa meaning ng word na gihon. Ayon sa Strong's Hebrew and Chaldee Dictionary, ang salitang gihon ay nanggagaling sa giyak at gikhon na ang ibig sabihin ay to gush forth, break forth, a fountain, a valley, or a pool near Jerusalem. So tingnan nyo na lang po ang reference natin. Ito pa ay i-flash natin sa screen. Ibig sabihin, ang Gihon River System ay binubuo ng streams, gushing and spurting fountains, or pool or valley. Tandaan po natin yan dahil yang mga katangiang yan ay napakahalagang hahanapin natin upang tukuyin ang Gihon River System. May 3 pong pangyayari o okasyon sa Bible na binabanggit ang Gihon. Yung una ay matatagpuan sa Genesis chapter 2, verse 10 hanggang 14. Nasusulat, "And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Cush." Para maintindihan natin yan, una, kailangan nating alamin sino ba si Cush. Pangalawa, saan ba ang land of Cush? Ayon sa Genesis chapter 10, verse 6, si Cush ay anak ni Ham. Si Ham naman ay anak ni Noah. Ibig sabihin, ang land of Cush ay tumutukoy sa mga lupain na sinasakop ng ancient kingdom of Cush. Kapanahunan ng classical antiquity, yan ang mga taon na 8 BC to 6 AD, ang Kushite imperial capital ay matatagpuan sa Meroe na umaabot hanggang 4th century AD. So yan po yung panahon ng imperyo na yan. Ang ancient kingdom of Cush ay bumagsak dahil sa internal na rebellion ng mga tao. Ang pumalit dito ay ang kingdom of Aksum or Aksumite Empire
na sinasabing itinayo rin ng isang anak ni Cush panahong 100 AD hanggang 940 AD. Ang lupaing sinasakop ng Kingdom of Cush ay ang Ethiopia, samantalang ang Aksum Kingdom naman ay ang Eritrea at Tigray region ng Northern Ethiopia sa kasalukuyang panahon. Ang Kingdom of Aksum ay may sariling currency. Ito ay gold coins na ginagamit nila sa trading. So, importante pong malaman natin yan dahil sa bandang huli po, pagdating natin sa mga prophecy, may kinalaman po yung trading activity or trading engagements nitong kingdom na to. At ipapakita natin yan sa huling mga videos tungkol sa prophecies. Ayon sa Periplus of the Erythraean Sea, ang Kingdom of Aksum ay isang aktibong kaanib ng sinaunang Silk Road ng China. Ang Eritrea ang isa sa pinakasentrong kalakaran sa Africa na konektado sa Silk Road. Sa kasalukuyan, ang sinaunang Silk Road ay muling binuhay ng China sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative kung saan ang Eritrea at Ethiopia ang nagiging isa sa pinakamalaking sentro ngayon sa Africa. Ang pangyayaring yan ay may tinupad na propesiya tungkol sa mga magaganap sa huling araw. Ayon sa librong Migration of Place Names, Africa, Libya, Ethiopia, Eritrea, and Sudan Geocurrents na sinulat ni Martin Lewis, sinabi ng historia na ito na ang malaking bahagi ng Africa ay tinawag noon na Ethiopia. Kung kaya, ang karagatan na nasa ibaba ng Africa ay tinawag na Ethiopian Sea bago ito pinangalan ng South Atlantic Ocean. Sa makatuwid, ang lupain na tinutukoy sa Genesis bilang Land of Cush ay ang mga lupaing sinasakop ng Ancient Kingdom of Cush, Kingdom of Aksum, at ang Ethiopian Empire dahil lahat yan ay nag-ugat kay Cush. Sinasakop niyan ang halos kalahati ng Africa mula sa Horn of Africa pababa. Balikan po natin ang definition at karakteristik ng gihon. Meron bang water bodies o kaya geological structure sa lupain ng Eritrea, Ethiopia, at Ethiopian Empire sa Africa na tutugma sa katangian ng gihon bilang fountains, pools, and valleys? Sa parting ito, kailangan na po nating gumamit ng simpleng geology. Sa table na inyong nakikita, inilagay natin ang mga salita sa Biblia at kung ano ang katumbas ng mga terminology na ginagamit sa modern geology. So makikita nyo po dyan, ang table ay nahahati. Yung unang column is kung ano yung mga salita sa Bible at saka sa susunod na column sa kanan is kung ano yung katumbas noon sa modern geology. So, ang sinasabi po sa Bible na fountains ay tinatawag ngayon na geysers sa geology. Ang pool naman ay tinatawag ngayon na lakes. Ang valley ay tinatawag sa geology na rift, valley o kaya depression. Tanong, meron po bang mga ganyan sa lupain ng Eritrea, Ethiopia at Southern Africa na sakop ng Ancient Ethiopian Empire? Meron po, napakarami. May mga sparkling geysers or fountains na matatagpuan sa Danakil Depression na bahagi ng Afar Depression. Ang Afar Depression ay tinatawag ding Afar Triangle sa Ethiopian Rift Valley. Ang valley na ito ay isa sa pinakamababa at pinakamainit na lugar sa mundo. Kumpleto po ang ating hinahanap na katangian ng gihon. Mayroon po dito mga fountains, lakes or pools, valley or depression. Tumutugma ba ang mga ito bilang gihon?
Ang sagot po namin ay yes, tumutugma po ito, at pangalawa, ang location naman ay tumutugma din sa sinasabi sa Bible. Ang pangalawang banggit ng Gihon ay matatagpuan sa Jubilees chapter 8 kung saan inilarawan na magtatagpo ang boundary ng Shem's territory at ang southern waters of Gihon. Tatalakayin natin ng mas detalyado ang tungkol sa boundaries pagdating natin sa world territories. Dahil yan po ay napakahabang talakayan at hindi natin pwedeng ihalo dito sa discussion ng ating Gihon River system. So, sapat lang po na malaman natin na ang southern waters ng Gihon ay dumudugtong or kumakabit doon sa territorial boundary ni Shem bago ito lumiko papuntang silangan. So yan lang po muna ang tatandaan natin. Ang pangatlong banggit ng Gihon ay yung may kaugnayan kay King Solomon. Matatagpuan sa 1 Kings chapter 1 verse 38 at nasusulat doon, "So Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites went down and had Solomon ride on King David's mule and brought him to Gihon." Pareho lang po ito doon sa nakasulat sa Chronicles. Iisang event lang po o iisang pangyayari lang ang tinutukoy ng dalawang talata na yan. Ang kaganapang ito ay dokumentado din ni Josephus Flavius sa kanyang librong Antiquities of the Jews, kung saan ang Gihon ay tinawag niya ring fountain at kanyang inilarawan na ito daw ay matatagpuan sa labas ng Jerusalem. Ang tinutukoy po dito na Jerusalem ay yung Old Jerusalem, hindi po itong bagong Jerusalem. So, historically at geologically, ang tinutukoy na Gihon sa Israel ay ang Gihon Spring na pinangalanan ngayon na Fountain of the Virgin. Ang Gihon Spring na ito ay ginawa ng 3 tunnel kung saan kasama na dyan ang Hezekiah Tunnel na sinasabi din sa 2 Chronicles chapter 32 verse 30. Nasusulat po doon, "It was Hezekiah who blocked the upper outlet of the spring of Gihon and channeled it down to the west side of the city of David. And Hezekiah prospered in all that he did." Ibig sabihin, naging successful yung effort ni Hezekiah na ang tubig ay padaluyin papasok doon sa Jerusalem. Ayon naman kay Josephus Flavius sa librong Antiquities of the Jews, ang Gihon Spring daw ang pinagkukunan ng tubig ng Old Jerusalem. At dito rin na-anoint si King Solomon bilang hari ng Israel. May isa pang libro tungkol sa Gihon Spring. Ang pamagat nito ay Jerusalem, History, Archaeology, and Apologetics, kung saan sa page 48, ang Gihon Spring ay matatagpuan daw sa labas din ng Old City. So pare-pareho po yung sinasabi pati yung kay Josephus Flavius. Ito ay matatagpuan sa labas ng Old City ng Jerusalem, sa silangang bahagi ng Kidron Valley. At itong Kidron Valley daw ay may habang 20 miles and falls 4,000 feet pababa papunta sa Dead Sea. So, importante po ito. Itong description na ito na sinabi ng libro na ito na ang Gihon Spring ay matatagpuan sa Kidron Valley, kung saan ang valley na ito daw ay pabulusok o pababa 4,000 feet diretso papunta sa Dead Sea. So, tandaan po natin ang karakteristik na yan dahil meron po tayong ilalabas na isang material na
ganyan din po ang sinasabi. In relation to Dead Sea din ang reference niya. Ano ang mahalagang impormasyon na dapat nating pakakatandaan tungkol dito sa Gihon Spring na nasa Israel? Unang-una, yung location. Ito ay matatagpuan sa isang valley na pabulusok papuntang Dead Sea. Yan po ang number 1 na huwag po nating kalilimutan. Number 2, ito daw ay nasa loob ng kuweba at ang paglabas ng tubig ay pabulwak-bulwak. Sa English, ito ay gushing or spurting. So, napaka-importante po niyan dahil yan po ay namumukod tanging katangian ng Gihon River System. So, ano po yung pangatlo? Ang daloy ng tubig ay intermittent. Ibig pong sabihin, hindi po kasi natin makuha kung ano yung eksaktong Tagalog ng salitang intermittent. So, parang ganito po yan. Ang daloy ng tubig ay hindi tuloy-tuloy. Ibig sabihin, paputol-putol. Sa isang araw, 3 hanggang 5 beses lang lumalabas ang tubig kapag winter. 2 beses lang daw kung summer at 1 beses lang kung autumn. So, ipapaliwanag po natin yan bandang huli kasi kailangan po natin gumamit ng geology. So, yan po ay isang technical na bagay na ang mga geologist lang ang lubos na nakakaalam. Ngunit sisikapin natin na kahit papano, ito ay maintindihan. So, ituloy-tuloy nyo lang po ang panunod ng video dahil lahat po yan ay lilinawin natin sa abot ng ating makakaya. Ngayon, kung titingnan natin, ang Gihon Spring na nasa Israel ay tila ba napakaliit lamang kung kaya ito ay binabaliwala ng mga Bible scholars. Hindi daw ito ang Gihon ng Genesis dahil ito daw ay isang maliit na spring lamang at hindi maituturing na river. So yan po ang kanilang argumento. Kaya ito ay dinidisqualify nila itong Gihon Spring ng Israel. Hindi daw ito ang Gihon River na sinasabi sa Genesis. So, yan po ang argumento. Pero yan ay lilinawin natin mamaya. Saan po sila nagkakamali ng ganyang palagay? Ano ang pagkakamali nila? So, ito po, dito sila nagkamali. Nakatingin kasi sila sa napakaliit na outlet ng Gihon habang binabaliwala nila ang napakalaking source o watershed. Sana po napanood ninyo yung introduction video natin. Dahil doon po natin ipinakita yung 3 parte o 3 bahagi ng isang river system. So kung naaalala ninyo, meron tayong source. Pagkatapos ng source, meron tayong mga channels o padaluyan ng tubig. At ang pangatlo is ito na po yung drainage. So dito po siguro sa drainage nabibilang yung Gihon Spring dahil ito po ay maliit na discharge lamang ng tubig galing sa main body of Gihon. Yan ay ipapakita po natin a little later. Ngayon, para madali nating ma-imagine yung sinasabi namin, yung punto namin, ikumpara po natin sa water supply ng inyong bahay. Ang Gihon Spring sa Israel ay maikukumpara natin sa isang gripo lamang o isang faucet o isang outlet sa loob ng inyong bahay. Kaya siya ay tinawag na spring. Ngunit, kung iyong susundan ang pinanggagalingan ng tubig, makikita mo na ito ay nagmumula sa isang napakalaking tubo na nasa kalsada. Nakakonekta naman yan sa central reservoir. So ganyan po ang sitwasyon ng Gihon Spring sa Israel. Ito ay isang maliit na outlet lamang, ngunit kung susundan mo ang kanyang koneksyon, makikita mo na ito ay nakakabit o nakadugtong sa isang mas malaking water channel. Paano natin yan nasabi? Unang-una,
Ang Gihon Spring sa Israel ay may katangian na tinatawag sa geology na siphon. Pag sinabi po nating siphon sa layman, napakaalam natin, yung tubig ay hinihigop dahil sa pagbaba naman ng tubig doon sa mas mababang bahagi ng siphon. Ang intermittent na daloy ng tubig ay nagpapatunay na may koneksyon ang spring na yan sa mas malaking water network na nasa ilalim ng lupa or subterranean. So kung pansinin po natin, di ba sabi natin pabulwak-bulwak. Ibig pong sabihin yan, kaya yan bumubulwak dahil may pressure. Malakas po ang pressure sa ilalim. Dahil kung wala pong pressure, hindi po yan bubulwak. Hindi makakaproduce ng fountain. So, yan po ay simpleng pag-iisip. Ngayon, kailangan din nating pansinin na ang Gihon na matatagpuan sa Ethiopia ay may ganyang katangian din. Sumisirit din po ito or gushing. Ito po ay mailalarawan din na fountain. Kaparehong-kapareho lang po ng nasa Israel. Pabulwak-bulwak din ang paglabas ng tubig. Ibig sabihin, ang Gihon sa Ethiopia ay konektado din sa isang malaking water network sa ilalim ng lupa o subterranean. Kagaya din lang ito ng makikita natin sa Israel kahit sila ay napakalayo ng distansya. Pareho lang ang nangyayari sa kanila. Tanong, posible kaya na konektado ang Gihon Spring ng Israel sa Gihon naman na nasa Land of Cush sa Africa? Tandaan natin na milya-milya ang layo ng dalawang yan. Sunod na tanong, kung hindi man sila konektado, ibig sabihin, kung hindi konektado itong Gihon Spring ng Israel sa Gihon ng Africa, ibig bang sabihin na dalawa ang Gihon na sinasabi sa Biblia? Iba yung kay King Solomon sa Israel at iba naman yung sinasabi sa Genesis? Ang mga tanong na yan ang naging isa sa napakalaking balakid sa amin. Ngunit tayo ay lubos na nagpapasalamat kay Prophet Ezekiel dahil kanyang ibinigay ang kasagutan na sinusuportahan naman ng makabagong sensya ng geology. At yan po ang aabangan natin sa susunod na video. Huwag pong kalilimutan na mag-subscribe, like, and share kung inyo pong nagustuhan ang ating mga pagtatalakay. Maraming salamat po. See you again, Ophirians. Share and like lang po kung kayo po ay nasiyahan sa inyong napanood at kung nasagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Be blessed.